the world. So binabanggit po rito na kinamumuhian ng sanlibutan ay walang iba kundi tayo na mga mananampalataya rito sa sanlibutan na ito. At isang bagay na kung saan ay maraming mga Kristiyano ang iniiwasan ang ganitong bagay na mangyayari sa kanila. Maraming mga Kristiyano na nagnanasan ng recognition ng sanlibutan. Maraming mga Kristiyano ang nagmamahal o nagnanasan ng pagmamahal ng sanlibutan. Na kung saan yan po ay taliwas sa prinsipyo na itinuturo ng banal na kasulatan. Na bilang isang mga mananampalataya, hindi dapat natin minimithi na tayo ay mahalin at kagiliwan ng sanlibutan. Bagkus nawa maisabuhay natin kung ano talaga yung sinasabi ng banal na kasulatan. At kung tayo man ay kinamumuhian ng sanlibutan, dapat tayo po ay maging magalak. Kasi nagaganap sa atin kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga kung tayo ay Kristiyano at hindi nagaganap sa atin yung sinasabi ng banal na kasulatan, taliwas, na halip na tayo ay kinamumuhian ng sanlibutan ay tayo ay kinigigiliwan at minamahal. Ibig lang sabihin ay hindi tayo namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Namumuhay tayo na nandoon yung kapunuan ng pakikiayon sa sanlibutan na ito. Kung tayo man ay kinagigiliwan at minamahal ng sanlibutan. Kaya nga, we are already warned by the Lord about the hatred of the world to us. Na ibig sabihin, kung tayo ay binabalaan na ng ating Panginoon, dapat maging handa tayo riyan. Okay? Kaya yun po yung silbi kung bakit tayo binabalaan ng Panginoon dito o winawarningan. Para maging handa tayo at maging bukas tayo sa pagtanggap sa pagkamuhi ng sanlibutan sa atin. Na hindi yung pagka may mga ginagawa ang sanlibutan sa atin na hindi kaaya-aya o harsh ay nagmumukmot na tayo, nag-iiyak na tayo, nalulungkot na tayo, na kung saan yung ating aura ay iba na, hindi dapat, yung ating aura hindi dapat yun yung dapat nakikita, kundi kung meron man tayong ganyang nararanasan, yung hatred ng sanlibutan ay dapat katuwaan at kagalakan ang ating nararanasan. Kasi malinaw dito binabanggit na banal na kasulatan, yung pagkamuhi sa atin ng sanlibutan. At ibig sabihin magaganap at magaganap yan. Maliban na lang kung hindi tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung namumuhay tayo ayon sa makasanlibutan na pamumuhay, ay talagang hindi natin mararanasan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Pero bakit tayo mamumuhay ng ayon sa pamumuhay ng sanlibutan? Hindi naman tayo taga-sanlibutan. Okay, so it means, sabi nga, that as we follow the Lord, the hatred of the world will certainly follow us. Okay, so habang sinusunod natin ang ating Panginoon, yung pagkamuhi ng sanlibutan sa atin ay talagang susunod din sa atin. Ibig sabihin, nandiyan talaga na nakadikit sa atin yan. Word yung dyanin hindi Lord. Ito sa introduction pa lang yan. Okay. So, the world hate those who love the Lord Jesus Christ. Wow. Kaso lang yan ngayong problema ay maraming mga tao nagpapahayag na minamahal nila ang Diyos. Pero at the same time, mahal na mahal sila ng sanlibutan. Mahal daw nila ang Diyos, ang Jesucristo, pero mahal na mahal naman sila ng sanlibutan. So baliktad po, kasi nga kung ang isang tao ay tunay na nagmamahal sa Diyos, given na hindi rin siya mamahalin ng sanlibutan. Oh, now, how would believers respond to the world and its harsh treatment? Paano pa tayo mag-respond sa treatment ng sanlibutan sa atin na harsh? Ibig sabihin, andoon yung pagkamuhi sa atin, kahit wala man tayong ginagawang masama laban sa kanila. Kahit maganda yung nakikita sa atin. Bakit
Ganun na lamang. Kagaya ng ating Panginoon, wala siyang masamang ginawa, pero siya ay kinamumuhian nung nandito siya ng mga sanlibutan. Okay. Paano natin ito haharapin? Paano natin tatanggapin? At ano yung paano natin o paano tayo magre-respond sa ganitong treatment ng sanlibutan sa atin? Following are the right response of every believer to the harsh treatment of the world. Ano po itong mga right response na ito o right responses? Unang-una po is that we are to remember that they even hated the Lord. Okay? Remember that they even hated the Lord. Yan, kung ikaw ay kinamumuhian ng sanlibutan, alalahanin mo rin, maging ang ating Panginoon ay kinamuhian din ng sanlibutan. Okay? Na kung ang ating Panginoon ay kinamuhian ng sanlibutan, much more tayo pa kaya na follower ang hindi kamumuhian. Kaya ang sabi sa verse 18, if the world hate you, ye know. Ayan, ha? Ye know, ang sabi riyan. Alam nyo. Okay. That it hated me before it hated you. Na ibig sabihin, bago natin maranasan yan, naranasan na ng ating Panginoon yan. Wow. Yan lang po yung isa sa mga bagay kung paano natin paano tayo magre-response ng tama sa harsh treatment ng sanlibutan sa atin. Yung mismong Panginoon natin ay hindi pinalampas sa bagay na ito. Kinamuhian siya. Kaya nga, expected na rin na tayo ay kamumuhian ng sanlibutan. Okay? So, paano tayo kamumuhian ng sanlibutan? Ayan, unang-una, they will not believe in us. Yan po yung mga kung may mga pinapahayag tayo, yan po yung sistema ng sanlibutan na ito, yung kanilang works, okay, yung ways ng sanlibutan, ay talagang pagka nagpahayag tayo ng salita ng Diyos, wala pong maniniwala dyan. Kasi yung sistema ng sanlibutan na ito ay taliwas sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga huwag na tayong magtaka rin na sa ating pangangaral ng salita ng Diyos, andyan po yung mga non-believers, ayaw makinig o ayaw maniwala sa mga sinasabi natin. Okay? At mas marami pa silang alam na sasabihin kaysa sa atin. Ayan. Okay? At kadalasan, maririnig natin ay ano yung mga maling mga pagtatanong. Okay? Yayaman ba ako dyan? Ayan. Okay? So, hindi nila nakikita yung kahalagahan ng mga salita ng Diyos na ating ipinapahayag, lalo na yung kaligtasan. Maraming mga tao na nakarinig ng kaligtasan o ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero nananatiling matigas ang kanilang puso. Nananatiling sarado upang sila ay huwag maniwala sa ebanghelyo ng kaligtasan na ipinapangaral. Okay. Bakit? Kasi nga, hindi sila sa Panginoon. Sila ay taga-sanlibutan. At tayo nagpapahayag ay hindi taga-sanlibutan. Pero kung meron silang naririnig na sinasabi ng mga taga-sanlibutan na kagaya nila, napakadali nilang maniwala. Kahit pa yung mga pinapangaral ay palso, liko. Kagaya ng mga false prophets na sinasabi natin. False prophets ay hindi sila sa Panginoon. Sila ay taga-sanlibutan din. Na gumagamit lang ng salita ng Diyos upang makapamingwit ng mga tao. At sila yung pinapaniwalaan sa kabila ng lahat na kanilang tinuturo ay palso, liko, at puro kasinungalingan. Yan yung mas pinaniwalaan ng sanlibutan na ito. Kasi nga yung aral na napapakinggan nila, hindi naman yun yung pure or sound doctrine na nanggagaling sa banal na kasulatan. Kundi pangangaral lang ng tao na andun yung pandaraya. Ngayon, dahil sila ay tao rin na nasa sanlibutan, susceptible sila sa pandaraya, madadaya sila.
Pero tayo, sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, wala man sa atin yung pandaraya. Dahil itinuturo natin kung ano yung katotohanan. Pero nakakapagtaka na walang naniniwala sa atin. Pero yan po yung sinasabi kasi ng banal na kasulatan eh. Talagang andoon yung puot at galit nila. Okay. Kaya nga yung salita ng Diyos na pinapangaral natin hindi nila tanggap o hindi nila paniniwalaan. Okay, pero siyempre dahil utos yan ng Diyos sa atin ay hayag ang ebanghelyo niya, kailangan natin ipahayag. Kasi meron din siyang mga sinasabing pinili. Itong mga piniling ito, kahit hindi man sila mananampalataya sa ngayon, pero sila ay nakatalaga na maging anak ng Diyos. Kailangan lang sila hanapin sa pamagitan ng pagpapahayag ng ebanghelyo. Kasi sila ay tupa na. Yun nga lang, ang kategorya nilang tupa ay mga tupang nawawala. Okay. So iba naman yung mga kambing. Yung kambing hindi pwedeng maging tupa yan at hindi pwedeng gawing tupa. Kaya kahit ano pang pangaral sa kanila ng salita ng Diyos, kailanman hindi sila maniniwala. Kasi sila ay kambing. Yung maniniwala lang ay yung talagang itinalaga ng Panginoon para sa kaligtasan. Para sa yung tinalaga niya, para sa buhay na walang hanggan. Yung kanyang tinalaga na makapiling sa kanyang kaharian. Ito lang yung maniniwala. Pero from the very beginning, sila ay itinuturing na ng Panginoon na tagalangit kahit hindi pa sila nasisave. Kasi pinili na nga sila ng Panginoon. Okay? Para doon. 16, di ba? Sabi niya, "You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you." Sabi that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. Whatsoever you shall ask in the Father in my name, He may give it you. Yung pagpili na sinasabi riyan. At tayo pa'y tinalaga upang mamunga. Ayan. Ang magiging bunga natin ay yung mga katulad din natin na tinalaga rin para sa kaligtasan. Pinili ng ating Panginoon. Not only that they will not believe us, but secondly, they will not hear us. Hindi rin tayo pakikinggan. Mas gusto nila pakikinggan yung mensahe ng sanlibutan. Mas gusto nilang pakinggan yung mga mensahe makalaman. Kahit man may pandaraya, may panluloko. Pero siyempre, marinig nila yung mga term na ikakayaman. Okay? So, biro nyo yan. Ayan yan yung pink, yung kung ngayon, ikakayaman. Okay? So, sino ba nga ang ayaw yumaman sa sanlibutan? Ayan. Dito tayo, malaki itong simbahan namin, itong iglesia namin, marami tayo. Ayan. Okay, so nainganyo rin sila sa dami. So yun yung pinapakinggan nila, yung mga pangaral na liko, pangaral na palso, pangaral na punong-puno ng pandaraya, punong-puno ng kasinungalingan ng mga pangaral. Pero yung pangaral na totoo, pangaral na matuwid, pangaral para sa kanilang ikabubuti, hindi nila yan pakikinggan. Akala mo, nakikinig eh. Yun pala, wala. Wow. Kaya nga, maging sa mga Bible studies, kahit sino, ang daming maanyayaan dyan, pero sa dami ng naanyayahan, walang gustong pumunta, iilan lang. Okay. So, doon sa Marikina, ang dami namin nung una eh. Ngayon, wala na. Okay. So, hindi binibigyan ng pansin. Ayaw nilang makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Oh. Yung adult na sumasama kila Sister Weng, nitong nakaraan, isa na lang. Yung iba talaga. Hindi, yung young people yung isa eh. Yung mataba, young people yun. Okay. 3 yung adult, isa na lang. Yung isa, busy raw, nandun lang sa taas. Ewan ko kung anong pinagkakabisayan doon sa bahay niya. Ayan, yung mga bata na lang. Kasi mga bata, yan po yung mga, wala pa na masyadong buwang yan eh. Okay. Pero, dahil sa bata pa sila, hindi pa sila sarado. Okay. Sa mga bagay na ito. Pero yung mga matatanda na,
Okay? So, sa kabila ng lahat na alam nila na salita ng Diyos yung pinag-aaralan, wala silang excitement na makinig. At binabaliwala. So, they will not hear us. Mag-anyaya ka, kapitbahay mo, okay, siguro hindi mo lang titigilan, 10 taon, baka sakali. Kaya nga ang kailangan ngayon yung Bible study. Ayan, kila Sister Ligaya rin, nag-Bible study kami noon. Ayan, madalas din hindi natutuloy hanggang wala na ngayon. Kasi laging busy. Busy sila. Eh, nandun lang naman sila sa bahay, walang trabaho. Walang excitement na makinig ng salita ng Diyos kasi ayaw nila makinig. Para sa kanila ay pagsasayang ng oras ang pakikinig ng salita ng Diyos. So, ganun po nila pinapakita yung hatred nila sa atin. Okay. So, na maging sa ating Panginoon noon, maraming ang pumupunta sa Kanya. Libo-libo, pero hindi para makinig, kundi para yung iba makakita ng milagro. Pangalawa, para kumain. Okay, kaya nga sabi ng Panginoon, kaya ba nandito kami? Ay, nandito kayo dahil nakakain kayo ng tinapay. Pero yun po yung katotohanan. Okay. Yung iba rin gustong magpagamot sa Panginoon. Example na lang kila Martha at saka Mary na magkapatid. Mga mananampalataya na ng Diyos yan. Pero sa kanilang dalawa, isa lang sa kanila yung gustong makinig sa Panginoon. Yung isa, baliwala lang. Okay. Ang gusto niyang gawin lang, ayun yung mga paghanda, yan, yung mga para sa laman. Pero yung spiritual na bagay, hindi niya binibigyan ng pansin. Eh kung mananampalatayanan ay ganyan, how much more sa mga hindi mananampalataya? Naasahan natin. Minsan nasasaktan tayo dahil binabaliwan na lang yung paanyaya natin, pero siyempre, ganun talaga. Given na yan. Pero hindi dapat tayo susuko. Okay, halimbawa, may mga inanyayan kayo papunta sa church, sige lang, anyaya. Kung sila inabahaginan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero ang pinakamaganda talaga dyan, ma-Bible studyhan. O, tingnan niyo si Brother Birhel, hindi tumigil sa pag-Bible study dahil meron naman pumapayag na magpa-Bible study. O ngayon, nag-aatin na yung mag-asawa. Okay, dati nakaka-atin na yung mga anak dito nung wala pang quarantine Okay, ngayon na may quarantine, yung mag-asawa naman ang umaten. Yung mga anak ang hindi. Okay. Pero meron akong balita, ewan ko akong totoo, sa 23 yata, pwede na raw pumunta sa MGCQ area na wala ng travel pass. Hindi ko alam hindi ko pa confirm. Narinig ko lang sa kapitbahay namin kanina nang galing sa Tarlac kasi nag-stay sila ng 5 days doon. Oh, sabi ko, hindi kayo na-quarantine? Hindi naman, sabi niya. Kasi 5 days lang Ang quarantine, 14 days Okay lang naman doon, sabi niya. Pumunta, bumalik. Sa 23 nga, sabi niya, pwede nang pumunta sa MGCQ area, galing sa GCQ, wala ng travel pass. I just don't know, kung halimbawa man, okay, so, sabagay, tapos na yung mga anniversary ng mga send out natin, nagsabay sila nung linggo, ayan, ayaw ko kung nakita niyo yung post ni Pastor Diling, at saka Sister Elsie, yan. Talagang makita natin yung labis na katuwaan nila. Yan po yung katuwaan na makalangit. Hindi po yung katuwaan na nakikita natin sa sanlibutan. Naiiyak man sila, pero dahil sa tuwa, kasi nakikita nila yung pagpapagal nila na binigyan ng gantimpala ng ating Panginoon. Kasi gantimpala niya, nagkaroon sila ng maraming attendance doon sa kanilang anniversary. Sabi nila, 58 yata. Others young people. Kila Pastor John, wala naman silang sinasabi kung anong nagyari doon sa anniversary doon.
Nakita ko lang yung mga kapasturan na nanggaling dito, nagpa-picture, grupo. Ayan, andun si Pastor Emil. Okay, so hindi ko alam kung babalik na siya doon sa kung ngayon. Nag-text din sa akin yung isang pastor doon, si Pastor Cañete. Tinatanong nga niya si Pastor Emil. Eh sabi ko, panalangin nga namin na makabalik ngayong week na ito. Sabi ko, okay. Oo, kasi kailangan namin dito. Ayan. So kailangan hindi naman para sa ministry, kundi para sa paggawa ng mga construction. Si Pastor Emil, mapira naman yun. Kasi may mga nagpapakonstruksyon at gumagawa siya. Kaya nga walang problema sa kanya yung pambayad ng kanyang motor. Kasi talaga kumikita siya. Yung nga lang, ang problema, hindi niya nabibigyan ng pansin yung gawain. Sapat na sa kanya, yung magturo lang ng mga bata, ipunin sila paglinggo, hindi na talaga pinagtuunan ng pansin yung makapagwin ng mga matatanda at Bible studyhan. Okay. Doon talagang nakikita ko yung mga magulang doon ng mga bata ay siyempre pinapayagan na yung mga anak na akayin niya sila So ibig sabihin, hindi sila mahirap kausapin pagdating sa Bible study. Okay, tuwang-tuwa pa sila pag sinusundo dahil nagsundo ako noon Yung patrol nga pinagsundo Punong-puno sila dyan O ano-ano lang ginagawa sa loob ng sasakyan Ang gugulo nila Bira, mag-ilaw ganyan, sige. Ayan, yung pinto. Ang bira. Yung kwan din, yung sa bintana, kung ano yung pababa, pataas. Okay, so, pero yung pinakikita ko sa kwan, hindi mahirap akayin yung mga magulang. Okay, dahil kilala na nila si Pastor Emil, malapit na sa kanila. So, ang kulang na lang yung part ni Pastor Emil. Alam naman yung mga magulang ang magsabi, Pastor, pwede nyo ba ako kaming Bible studyhan? Hindi niya pwedeng asahan o hintayin. Bibihira nangyayaring ganyan. Kagayang kila Tulyong noon, kila Romnick. Kasi yung tatay nga niya nag-aalok. Nung bumalik ako, ay sabi niya, hindi pala pwede dahil mayroon nagba-Bible study, yung sabi niya. Ngayon, kung gusto niyo, siguro ayaw niya lang mapahiya, no? Kasi nag-suggest na nga dito na lang sa amin. Pero alam ko, ang Panginoon na ang kumilos doon. Okay? So, alam na kasi, naghanap ka nagkukuha ng Bible study. Alam niya yun So, kay Pastor Emil din, kung alam ng mga tao roon na gusto niyang mag-Bible study, madali lang. Yun nga lang, nag-focus na lang siya sa mga bata na lang. Minsan may mga prinsipyo na, yun nga, mag-alaga ka ng 30 bata. Mag-alaga ako ng 30 matatanda. Tignan natin after 20 years. 20 years pa. Mira. Pero yung mga prinsipyo lang ng sanlibutan yan. Okay? So dapat, mapabata, mapa-young people, mapamatanda, lahat yan. Sabay-sabay. O kaya nga kila Pastor Diling, may mga bata, may mga kabataan, may mga adults. Ayan yung mga kabataan, kay Brother Kwanan talaga, kay Brother Genesis. Yun yung marami. Siguro umabot sila ng 30. Kabataan doon. Okay. So kaya nga maiyak-iyak daw si Genesis Siyempre nakikita niya yung bunga ng kanyang pagpapagal. Yan. Sino nga ba naman ang makakakita ng bunga ng iyong pagpapagal? Okay. Na hindi matutuwa. So, they will not hear us, they will not believe us, and they will not agree with us. Yan, lagi ang reaksyon ng sanlibutan sa atin dahil sa pagpapakita ng kanilang pagkamuhi sa atin o galit ay yung kailanman hindi sila mag-a-agree. Kasi iba ang prinsipyo nila, iba ang prinsipyo natin na mga anak ng Diyos. Ang prinsipyo natin ay nakasalalay sa salita ng ating Panginoon.
Ang prinsipyo nila ay nakasalalay sa katuruan ng sanlibutan. Kailanman hindi magkatugma yan. Kaya kung anong sasabihin natin, meron din sila. Pati nga yung salitang eleksyon, sanlibutan hindi talaga nila tanggap yan. Kasi nga, kontrang-kontra yan sa prinsipyo ng sanlibutan. Okay. Ang dami nilang tanong, ang dami nilang, hindi nga nila nababasa ang Biblia. Okay, pero pagdating sa eleksyon, meron akong nakausap, pati yung pamangkin ko, na UCCP. Hindi nga alam ang kaligtasan yan. Okay. So, ang dami nilang sinasabi kontra election. Pati yun yung pinsan nung pinsan nung pamangkin ko na wala rin naman. UCCP lang sila pero hindi naman nagbubuklat ng Biblia. Narinig niya yung eleksyon. Meron ng negatibo na reaksyon. Wow. So, ibig sabihin, yung katuruan laban sa eleksyon ay katuruan ng dyablo yan. Kasi tinatangkilik ng mga taga-sanlibutan. Yung katuruang eleksyon ay biblical yan. Nasa Biblia yan. Kaya hindi tinatangkilik ng taga-sanlibutan. Kaso nga lang, minsan may mga nagsasabi na sila ay ligtas. Pero against sila sa eleksyon. Yun po yung nakakalungkot minsan na isipin. Na minsan nagdududa na kung sila ba talaga ay ligtas, bakit hindi nila matanggap kung anong sinasabi ng Biblia. Yun nga lang nakausap ko, sabi niya, kasi tanong ko, meron bang sinasabi ang Biblia na ang tao ay may free will? Sabi man sa akin, hindi mo na mababasa? Hindi ko raw nababasa? Meron free will sa Biblia na sinasabi, pero hindi sinasabi may free will ang tao. Sabi niya, gano'n na rin yun. Ano ngayon? Okay, kung talaga mananampalataya yan, bakit hindi niya tanggapin kung ano yung matuwid na katuruan? Bakit gusto niyang baluktutin? Okay? Yung free will offering na binabanggit sa Biblia, gano'n na rin daw yun. Pagsasabi na mayroon daw free will ang tao. Pero yung free will offering na binabanggit, pag ilagay mo sa context niyan, ang ibig sabihin sa Tagalog yan, malayang pagkakaloob o nagkakaloob ng may kalayaan. Yan po yung free will offering. Hindi po sinasabi na ang tao ay may free will. Na ibig sabihin, malaya siyang gawin anuman ang kanyang gustong gawin. Wow. Okay. Kaya minsan may mga mananampalataya rin na disagree sa sinasabi ng Biblia. Kung sila pala ay disagree sa sinasabi ng Biblia, ibig sabihin galit sila sa Diyos. Kasi salita ng Diyos yan eh. So, ang kauwi-uwian niyan, hindi sila talaga mananampalataya ng ating Panginoon. Minsan, mga manggagawa pa yan. Okay. So, buti naman, may mga nababalitan din man ako ng ilan na manggagawa, mga pastor na dati ayaw nila sa election pero naliwanagan. Ibig sabihin talaga, sila ay ligtas. Pero yung mga talagang sarado sa katuruan na yan, at ginigiit yung maling katuruan na alam nila, ay meron talagang question mark. Kagaya ng grandmother natin dito, yung sa Caloocan, yung pastor nila doon, galit na galit, yung mga membro doon, galit sa Mount Olives. Bakit gano'n? Hindi ba nila nakikita yung Biblia? Yung galit na yan, ay sinasabi, pag galit ka sa iyong kapatid, ikaw ay sinungaling. Kagalit ka sa kapatid mo, ikaw ay mamamatay tao. Pag galit ka sa kapatid mo, yan pa, ikaw ay nasa kadiliman pa. Ano ibig sabihin yan? Hindi ka mananampalataya. Ang Biblia nang nagsasabi roon. Galit sila dahil lang sa eleksyon, ha? Hindi nila matanggap. Pero tayo, hindi tayo nagagalit. Okay. So, yan po, remember that they even hated our Lord. Okay. Secondly, remember that we are strangers in this world. Yan. Ang estranghero, okay, dito sa mundo, pag mapira yan, maraming didikit yan. Akala mo kaibigan. Tama ba?
Pero anong pakay ng mga dumidikit? Dahil lang doon sa pera niya. Pag wala ng pera yan, lalo na estranghero yan, iiwanan na yan. Okay? So, ibig sabihin, ganyan talaga ang estranghero. Saan man siya mapunta lugar dahil estranghero siya, andoon yung hindi pagtanggap o kaya ay talagang makakaranas ng mga harsh treatment. Ayun nga, si Pastor Shin, ba nung una, binintangan niya lahat ng ari-arayan niya, dala niya pagpunta ng Pilipinas, mapera siya. So, ang daming dumikit sa kanya, pero hindi nagtagal yung pera niya. Naubos, dahil lang sa mga dumidikit sa kanya. Nung wala ng pera, iniwan na siya. Okay. So, may mga nakakasama man siya ngayon, pero may pera na naman siya dahil natuto na siyang mag-deputize sa Korea. Kasi naubos na yung pera niya. Saan pa siya kukuha? Kailangan niya ng patuloy na support. So, nag-deputize siya sa Korea. May pera na naman siya. Kaya marami namang dumidikit sa kanya. Yan. Pero halos lahat mga dumidikit sa kanya, pera lang ang habol sa kanya. Pakinabang. Hindi dahil sa kaibigan nila. Kaya tayo, okay, basta't ako, hindi ko naman sinasabi na nakipagkaibigan ako, nakipagdikit, basta't sige lang kakilala, yun na lang. Kasi ayaw ko na matulad doon sa iba. Okay? Na sinasamantala, kaya kahit nung pagka nagkakamp tayo, hindi naman puro libre, ayaw ko yung ganun na parang talagang gusto lang natin yung pakinabang. Kahit paano nagbabayad tayo ng mga kuryente, tubig, nagbibigay din tayo ng mga donation doon. Okay? So, kasi hindi naman tayo pinagbabayad. Ibig sabihin, ganoon para hindi tayo maturingan na mapagsamantala. Umukhang habol lang natin yung mga pakinabang. Kasi ang talagang prinsipyo na pinapayaral natin ay kung ano yung prinsipyo na tinuturo ng banal na kasulatan. Ang maging pagpapala sa iba. Ayan po. Kaya buti na lang hindi natuloy yung camp hindi dahil sa pero kung wala sa ng COVID, hindi pa rin natuloy. Alam ko meron diyan sumabutahe na inggit. Okay. So, kasi nga si Kevin nagdududa siya na para bagang ang gumawa niyan yung tawag doon. Basta't yung nangangasiwa doon na pastor. Okay? So, hindi ako magtaka na tinanggal pa niya yung pangalan ko sa kanyang phone book. Kaya minsan, nag-text ako sa kanya. Dati naman, ka-text ko, katawag ko, sino to? Okay. Nagkukwenta ko kay Kevin kung anong ganito, ganito. Sabi raw kasi ni ganito, yung worker doon sa church, ay sa camp na hindi raw tayo uma-attend. Kaya nagalit daw si Pastor Shin. Sinabi niya yun talaga. Hindi ako naniniwala, sabi ni Kevin. Okay, ang suspicion niya ngayon nga, yung coordinator bang tawag doon? O coordinator ng campsite na pastor. Okay, so minsan may mga ganyan nainggit, hindi natin alam kung bakit. Okay, pero siyempre naka-schedule na sa atin yun gusto sigurong kunin. Ngayon, kumilos ang Panginoon, hindi na natuloy. Pati yung gustong kumuha, wala na rin. Okay, so remember that we are strangers of the world. Sabi rito sa 19, if ye were of the world would love his own. Okay. Nakita nyo yan? Kung mahal kayo, yan na lang para yung the world will love his own. Kung mahal kayo ng sanlibutan, taga-sanlibutan kayo. O kaya namumuhay kayo na parang taga-sanlibutan. Simple lang yan, pero ganun talaga yan. Hindi natin pwedeng baguhin yan. Now, ang sabi rito, but
Because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world. Therefore, the world hated you. Hindi kayo taga rito. Estranghero kayo. Kaya, galit sa iyo ang sanlibutan. Maliwanag po yan. Okay. So kaya nga tayo bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo namumuhay kagaya ng taga-sanlibutan, na parabagang tayo ay taga-sanlibutan din. Laging isipin natin tayo ay estranghero rito. Okay. At ang ating talagang citizenship ay nandoon sa langit, doon sa bagong Jerusalem, na inihanda ng Diyos na ating titirhan ng walang hanggan pagdating ng araw. So itong pagtira natin dito ay pansamantala lang. At ang pansamantalang pagtira natin dito ay may purpose ang Panginoon kung bakit inilagay niya tayo rito, bakit hindi pa niya tayo dinala kaagad doon. Kasi marami pa siyang mga pinili na dapat matagpuan. Marami pa siyang mga tupa na nawawala. Okay, na dapat madala sa kawan ng ating Panginoon. At tayo ang maghahanap diyan sa kanila. Sa pagitan ng pagsusulwining, pagmimisyon, o pagpapadala rin ng mga misyonary sa iba't ibang lugar na sila mangangaral. Okay, kaya nga, yung pagpunta natin dito talagang, ay yung pagtira natin dito, mahalaga talaga yung pagmimisyon o pagsisend out ng mga missionaries. Dahil yun kung wala sanang mga pinili pa ng Diyos na kailangan maakay, kung tayo sana yung huling-huli na, baka kinuha na tayo kaagad ng Panginoon. Okay? So, pero darating din yan. Darating tayo riyan sa punto na kukunin tayo ng Panginoon para dalhin sa Kanyang kaharian. Pero habang nandito pa tayo, yan lagi isipin natin, we are just strangers here. Hindi tayo taga rito. Dapat hindi natin minamahal ito. Kaya sabi ng banal na kasulatan, love not the world, neither the things that are in the world. You are just strangers. And dito nga, minsan may mga foreigner dito sa Pilipinas. Okay. Na kung saan, sa pagtira nila rito, na naibigan nila, na minahal nila yung Pilipinas. Actually, marami yung mga dito na tumitira na foreigners Yan. Kadalasan, buwibili ng mga resort yan. Okay, doon na sila sa resort nila. Okay, pero tayo nga, ayan po, no? Wala tayong dapat mahalin kundi yung ating lugar na itinakda ng Panginoon para sa atin. Ito ay iiwan din natin ito. Okay, kaya laging nasa isip dapat natin yan. We are out of this world. Yan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Since we are strangers in this world, expect strange treatment from the world. Siyempre, mag-expect ka rin mga strange na treatment ng sanlibutan. So kagaya ng mga kababayan natin pumunta sa ibang-ibang lugar, may mga strange things silang nararanasan. Kasi nga, bakit? Dahil meron mga batas dyan sa lugar na pinupuntahan sila pinupuntahan nila na iba sa ating batas dito, na kung saan sa kanila ang dating strange. Okay? So, bakit strange? Kasi hindi nila nakasanayan yan Na minsan dahil iba yung nakasanayan dito, nung napunta na sila doon, kahit alam nila kung ano yung sinasabi ng batas doon, minsan nagkakamali pa rin sila na susuway pa rin nila. Okay? So, pero ganyan po, kaya nga tayo rin mag-expect na tayo ng strange na treatment mula sa sanlibutan. Hindi tayo ititreat ng ayon sa gusto natin na treatment. Okay? So, ititreat tayo ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Nakasulat na yun sa banal na kasulatan. Ayan. So, not only expect strange treatment from the world, but expect to be rejected by the world. Kaso lang minsan, nire-reject tayo ng sanlibutan. Tayo naman mga Kristiyano,
Ipinipilit natin sarili natin sa kanila. Ayan. Di bali na magkikapag-compromise yung mga mananampalataya. Basta tanggapin lang ng mga taga-sanlibutan. Wow! Pambira. Yan po yung nakakalungkot. Okay. So, hindi po ganun eh. Ang gawain lang talaga natin pagpukusan ay yung ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao. Yan lang talaga. Okay. They may reject it. Others may receive. Yan. Yung kung sino yung tatanggap, sila yung hinahanap natin. Pero never na dapat asahan natin at yung pagtanggap ng sanlibutan sa atin. Tatanggapin lang tayo ng sanlibutan kung gagawin din natin yung kanilang ginagawa. Tatanggapin tayo ng taga-sanlibutan kung makikiayon tayo sa kanila. Pero the mere fact na tinuturo ng banal na kasulatan na hindi dapat tayo nakikiayon sa sanlibutan, we have to stand by it. Ibig sabihin po, kung ano yung sinasabi ng Biblia, doon lang tayo. Okay? Hindi dapat tayo makipagkaibigan sa sanlibutan na ito. So, expect to be rejected by the world. Kaya pagka tayo ay nakakaranas ng rejection ng sanlibutan, di dapat tayo nalulungkot. Hindi dapat tayo nagmamaktol o anuman nagkakaroon ng negative reaction. Kundi, dapat masaya pa tayo na kung bakit tayo ni-reject ng sanlibutan kasi naninindigan tayo sa katotohanan at sa salita ng Diyos. Ibig sabihin maayos ang ating buhay. Ngayon, kung tayo ay Kristiyano at tanggap na tanggap ng sanlibutan, merong mali sa atin. Okay? We are living in accordance to the system of the world. Kaya tayo tanggap na tanggap ng sanlibutan. Yan yung nakakalungkot na parte. Kaya nga tayo bilang mga Kristiyano, di dapat natin pinapangarap na tanggap tayo ng sanlibutan. Kundi kung tayo man ay nire-reject, maging masaya tayo. Dapat yan po yung kaluguran natin. Nung una nga sabi ko sa lugar na pinanggalingan ko, hindi na lingid sa inyo, na ikwento ko na ng marami. Okay? Lalo na nagbubukas ako ng gawain doon. Nung bumibisita lang ako doon na hindi pa nila alam na nag-uumpisa ako ng gawain, okay sila eh. Akala nila, nakikipagkaibigan ako sa sanlibutan eh. Pero nung nalaman nila na yung palang pagpunta-punta ko roon ay nag-uumpisa ng gawain, biglang nagbago. Andyan yung mga halos hindi na ako kakilala. Okay? Pati yung pastor doon, biglang nagbago yung kanyang pakikitungo sa akin. Yung pastor niyang Mississippi. Ayan. So, talagang tingin na niya sa akin, kaaway. Pero nung magagawa ko, alangan naman na makiayon ako sa kanila. Okay. Kung ano talaga yung purpose kung bakit ako pinadala doon ng pagigagawin ko yan, kahit magalit sila sa akin, kahit i-reject nila ako. Okay. Ang mahalaga, meron naman talaga mga tao rin doon na inienda ng ating Panginoon. So, not only expect to be rejected by the world, but expect to be disregarded by the world. Ano yung disregard? Ma-disregard tayo? Yung ito rin lang tayong baliwala. Okay? Walang parang nobody. So, ang tendency kasi ng laman, kung laman pa-iiralin, ang gusto natin, tayo ay makilala. Tama ba? Okay? Maging tanyag. Ayan. Hindi yung nadidisregard lang dyan na parang walang kwentang tao. Yun yung gusto ng laman eh. Pero hindi po tayo nabubuhay sa laman eh. Nabubuhay tayo spiritual. Okay. Since the world is not spiritual, they will disregard us kung tayo ay nabubuhay ng may kabanalan. Ganyan po mangyayari dyan. Okay. Kaya always remember that we are strangers in this world. As a stranger, we are to live as strangers. Huwag tayong mamuhay na kagaya rin ng taga rito. Estranghero nga tayo. Yung paging stranger natin, hindi na yun mababago. Kagaya rin ng mga strangers na pupunta rito. Stranger sila, stranger talaga sila.
Okay? So, ganyan kalalagayan natin dito. That's why we have to act as strangers in this world. We have to act as citizens of heaven. Na kung saan nandito tayo upang i-represent ang ating Panginoon. Okay? Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay mga ambassadors. Ang gawin ng ambassador ay ipahayag ang kabutihan ng bansa na kung saan siya naroon galing. So kung tayo ay ambassadors ng ating Panginoon, wala tayong dapat ihayag din dito kundi yung kabutihan ng kalangitan. Okay. So, expect to be disregarded by the world. That is, remember that we are strangers in this world. Then, third right response to of every believer to the harsh treatment of the world is that remember that the Lord is far greater than us. Nang ibig sabihin, kung siya nga nadakila, naranasan niya yan. Okay. Tayo na mga followers niya, siguro daranasin din natin yan. Kaya ang sabi rito sa verse 20, remember the word that I said unto you, this servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, ang sabi riyan, they will also persecute you. If they have kept my sayings, they will keep your sayings also. Wow, pinersecute ang ating Panginoon, ipipersecute din tayo. Trinato siya harshly, ganun din gagawin nila sa atin. Kailan naman hindi tayo mas dakila sa ating Panginoon, ay na-persecute yung aking Panginoon. Ako hindi mapipersecute, mas magaling ako sa aking Panginoon. Ganun ba yun? Okay? So kaya kung merong Kristiyano na nagpapahayag, nagyayabang, hindi siya nakaranas ng persecution dito sa sanlibutan na ito o harsh treatment ng sanlibutan. Sila ibig sabihin yan, hindi siya follower ng ating Panginoon. Mas dakila pa tayo sa ating Panginoon. Siya nga na, pinersecute, treat harshly. Tapos tayo, nagsasabi tayo, follower niya tayo, hindi natin nararanasan yun. Eh, hindi tayo talaga follower. Kasi nga, kung follower tayo ng Panginoon talaga, gagawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Taliwas yan sa gusto ng sanlibutan. Taliwas yan sa sistema ng sanlibutan. Taliwas yan sa gawain ng sanlibutan. Taliwas din yan sa kalooban ng sanlibutan. Kung gaano nila trinato ang ating Panginoon noon, kung gaano nila kinamuhian ang ating Panginoon noon, ganon din tayo kamamuhian. That's why we will experience what the Lord experienced. Yan po. Okay? As servants of the Lord, kung ano yung naranasan niya, mararanasan din natin. Not to the same degree. Ibig sabihin, hindi naman talaga ibibigay sa atin ng Panginoon yung degree ng kanyang naranasan na pagkamuhi ng sanlibutan sa kanya. Pero ipaparanas lang niya sa atin yung talagang kamuhian tayo hanggang doon lang. Pero not to the extent na aabot sa degree na kanyang naranasan. Kasi iba ang degree na kakayahan ng Panginoon, iba sa atin. Okay? But we will experience what the Lord experienced. Yung kamuhian. And secondly, we will be treated as how He was treated. Kung paano tininato ng sanlibutan ang ating Panginoon. Asahan din natin na ganun din ang gagawin sa atin ng sanlibutan. Basta't kung naranasan natin yung mga yan, huwag lang tayong makikipag-compromise. Yan lang lagi. Kasi sinabi ng Panginoon yan eh. Maring sumusuko na tayo. Okay? Talagang ayaw na natin yung mga pagtrato na masama ng sanlibutan na ito. Naisip natin, makiayo na lang sa kanila. Pero hindi po natin dapat ginagawa yan kung tayo totoong mananampalataya. Makita nga natin yung mga nagkaunang Kristiyano, they even gave their lives for the sake of the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi sa 21, but all these things they will do unto you for my name's sake. Makita nyo? Yung pagkamuhi ng sanlibutan sa atin,
ay ginagawa nila sa atin, alang-alang sa ating Panginoon. Kasi nga sabi nila, follower ng Panginoon to, ng Panginoon sa Kristo. Ayan. Follower ni Kristo ito. Ibig sabihin, kung anong ginawa kay Kristo, gagawin din sa atin. No wonder, kung titignan natin yung mga nagkaunang Kristiyano sa atin, marami rin nagbuis ng buhay. Nanindigan sila. Bakit sila nagbuis ng buhay? Dahil sa puot ng sanlibutan sa kanila. Ayaw nila na mayroong nagpapahayag ng pagiging follower o mananampalataya ng ating Panginoon. Galit ang sanlibutan dyan. Kaya bilang mga Kristiyano, nawa, matutunan natin how to respond rightly on the harsh treatment of the world. Yung kasing harsh treatment ng sanlibutan sa atin, hindi natin maaalis yan. Hindi natin mapipigil yan. Hindi natin maiiwasan yan. Kasi nandito tayo sa sanlibutan. Kailangan lang yung tamang response. Okay? So we can never expect the world to love us. Kaya alisin na natin sa isip natin yan. Yung pagmamahal ng sanlibutan sa atin. Never po na mangyari yan. Kung tayo ay manindigan para sa ating Panginoon. Mangyayari yan kung talikuran natin ang Panginoon. We can never expect the world to receive us. Huwag nating i-expect na tayo ay katanggap-tanggap sa sanlibutan. Para tanggapin tayo ng sanlibutan, mamuhay tayo kagaya ng taga-sanlibutan. Yan lang ang paraan para tayo ay tanggapin ng sanlibutan. Pero hindi po natin pwedeng gawin yan. Kasi tayo ay namumuhay ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. We can never expect the world to agree with us. Kailanman, walang dahilan para mag-agree tayo o makipag-agree sa atin ang sanlibutan. Sinasabi nga ng banal na kasulatan, what agreement hath Christ with Belial? Okay. What fellowship hath the temple of God with idols? Lahat yan wala. Kaya huwag na tayong mag-expect din na mag-agree sila sa atin. Laging kukontra ang sanlibutan sa atin. Kasi iba yung pamantayan ng pamumuhay natin. Ang pamantayan ng pamumuhay natin ay ang salita ng Diyos. Ang pamantayan ng sanlibutan sa kanilang pamumuhay ay katuruan ng tao. Ang prinsipyo na umiiral sa sanlibutan. At ang prinsipyo ng sanlibutan at ang prinsipyo ng banal na kasulatan ay exact opposite. Kaya ganoon din po ang mangyayari sa atin. We can never expect also the world to be in harmony with us. Ayan po, no? Na talagang okay lang. Walang problema. Hindi po. Once na tayo ay nangaral ng salita ng Diyos, meron at meron lalabas na problema. Okay, merong kukontra. Naalala ko nga, may mga mission tayong nabuksan na hindi na nagpatuloy. Yung kila Pastor Paul noon, hindi pa siya pastor, akala ko noon, doon siya tatawagin eh. Ayan, ang tuluyan ng nasarahan yung gawain doon na naumpisahan. Okay, dahil may mga ginagamit ang taga-sanlibutan. Wala man tayong ginagawa na masama. Pero ganun talaga. Merong opposition. I-oppose nila. Okay. Ang salita ng ating Panginoon. Though kung titignan natin sa ating point of view, napakaganda ng ginagawa natin. Kasi ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Pero sila naman, hindi yung kalooban ng Diyos ang tinitignan nila eh. Kasi yan ay mga tao ng dyablo yan. Okay? So kung ano yung kanilang gusto, yun yung taliwas at kontras sa kalooban ng Diyos. Wow, si Brother Aaron yata yung nandoon noon eh. Kayong kasama niya, no? Kasama ni Pastor Paul. Okay, so doon na. Pero umpisa pa, yung mga song sheets natin noon, yung ginawa ko noon na pulpit, tinapon nila doon sa irrigation. At yung electric pan, ilaw, pinagkukuha, tsuhin din ni Pastor Paul yun noon. Wala naman tayong ginagawa. Yan. Pero dapat ba gantihan natin yung mga bagay na yon? Hindi po ganon kung paano tayo mag-respond sa sanlibutan.
Okay? Kundi magpatuloy na mamuhay tayo ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Okay, so tayo ay mananalangin.